3 buwang palugit ang ilalaan ng Land Transportation Office sa mga motorista bago ang ganap na pagpapatupad ng Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Law. Ayon sa LTO, bagaman sa May 18 na uumpisahan ang implementasyon ng batas, kinakailangan pang pag-usapan ng mga implementing agency ang proseso nito. Bukod pa rito, kailangan ring isailalim sa seminar ang mga traffic law enforcer para sa striktong pagpapatupad nito at matiyak na hindi magagamit sa anumang uri ng korupsyon. It's like a grace period because we'll be conducting yung information dissemination not only to the motorists but also to those who will implement the law. Sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Law, pinagbabawalan ang mga driver na gumamit ng cellphone o ibang uri ng gadget habang nagmamaneho. Bawal ang pagte-text, pagtawag at pag-i-internet kahit pa nakahinto ang sasakyan sa traffic light. Kung kinakailangang gumamit ng telepono ang driver, dapat hands-free o naka-loudspeaker ito at kung maaari ay mag-park muna sa mga emergency bay. Maaari pa rin namang gumamit ang mga motorista ng community-based traffic and navigation applications para sa paghahanap ng alternatibong ruta sa paraang hindi ito makakaabala. Exempted naman sa batas na ito kung emergency ang tawag o message sa driver. Halimbawa, tumatawag ang isang driver, tumatawag siya sa law enforcement na sa mga police para mag-report ng nakikita niyang crime. Ito po ay exemption. O kaya isang medical practitioner, mga doctors po, na habang tumatakbo yung sasakyan nila, ay nagbibigay sila ng mga paunang mga instructions doon sa isang emergency. Papatawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag sa Anti-Distracted Driving Law. 5,000 piso ang multa para sa unang beses na paglabag, 10,000 piso para sa pangalawang paglabag, at 15,000 pesos naman para sa third offender at 3 buwang suspensyon ng lisensya. Sa pang-apat na paglabag ay 20,000 pesos na ang multa at tuluyan ng kakanselahin ang lisensya. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.